Pastor for the opportunity to preach the Word of God. Tayo po lahat ay tumayo at buksan po natin ang ating mga Bible. You could open it anywhere. It's all good. Amen? But for the time being, pag-aaralan po natin Acts chapter 1. Acts chapter 1, verse 12 to 14. Acts chapter 1, verse 12 to 14. Amen. Shout aloud, amen, if you're there. Amen. Basahin po natin Acts chapter 1, verse 12 to 14. Lagi po natin naririnig sa ating pastor. The book of Acts is not the Acts of the Apostles, but the Acts of the Holy Spirit upon the lives of the Apostles. In verse 12 to 14, sabay-sabay natin basahin, ready, read. Then returned they unto Jerusalem from the mount called Olivet, which is from Jerusalem a Sabbath day's journey. And when they were come in, they went up into an upper room, where abode both Peter and James and John and Andrew, Philip and Thomas, Bartholomew and Matthew, James the son of Alphaeus, and Simon Zelotes, and Judas the brother of James. And this all continued with one accord in prayer and supplication with a woman and Mary the mother of Jesus, and with his brethren. 120 people assembled in the upper room, second floor, if we may say so. Second floor yun, upper room. Pagkatapos po ng 3.5 years ministry ng ating Panginoong Kristo, na kung saan He has touched multitudes of people, itong 120 po na ito ay nag-assemble on the upper room. Only 120 people. But God did the miraculous. Amen? God did the miraculous. Ang ating pong simbahan ay 47 years na po. This January, 4 weeks, we will celebrate it. Iilan lang po nakatao. Lagi natin naririnig sa ating pastor, a handful of people. Pero ito po ang ginawa ng Panginoon sa ministry ng Christian Bible Baptist Church. At kung may mga bagong mananampalataya ang nagtatanong, kaya ba? Kaya bang ulitin ng Panginoon? Yes, kayang ulitin ng Panginoon. It is an astounding yes. Amen? Can God do it again? Yes, God can do it again. At ang pinakamaganda, mga kapatid, na sabihin natin, Lord, do it with me. Do it on me. Gawin mo sa akin, Panginoon. Ginawa niyo, Panginoon, noong sa upper room, sa 120, ginawa niyo sa CBBC, sa pamagitan ng ating pastor, and handful of people. Lord, ngayon pong kasalukuyan, 2020, gawin niyo po sa amin. Alam ko po, ang bawat area ay may mga goals. Amen? Amen! May mga goals po tayo. At at we have seen it. We have experienced it over and over again. God did the miraculous and God did the spectacular. Amen? Tayo po'y manalangin. Panginoon, i-bless niyo po ang inyong salita na mahayag. Lord, use me as a channel of blessing. Salamat po sa aming pastor. Salamat po sa kanyang buhay. Salamat po, Panginoon, sa kanyang encouragement at leadership, Panginoon, sa CBBC San Pedro. At salamat po, Panginoon, for a great service sa Mountain Province, sa Bontoc. Salamat po sa mga naligtas na mga kaluluwa at sa mga kapatiran na na-revive at bigyan niyo po ng kapangyarihan ng inyong lingkod na gagamitin po doon, Panginoon, through the leadership of our pastor, Dr. Ed Lorena. Bless you po, Panginoon, ang inyong salita na mahayag, na mag-encourage sa amin, na maghamon sa amin, Panginoon, lalong-lalo na po sa aming nalalapit na 47th year anniversary. Lahat po ng kaluwalhatian at papuri ibibigay po namin sa inyo in Jesus' name we pray. Amen. Makakaupo na po ang bawat isa. Sinabi ko po sa inyo that after 3.5 years of ministry,
Jesus Christ had touched multitudes of people. Nagsimula lang po sa 12, Judas pa ang isa, pero ginamit sila ng Panginoon to turn the world upside down or right side up para sa Panginoon. Only 120, but God did the miraculous and the spectacular with this group of people that the world will never be the same. Ano kaya ang ating mundo kung hindi dahil sa mga tao na ito na ginamit ng Panginoon? At kung ginawa ng Panginoon, mga kapatid, gagawin din ng Panginoon ngayon, sapagkat ang sabi ng Bible, Jesus Christ the same yesterday and today and forevermore. Amen? Aren't you glad na meron tayong Diyos na pinaglilingkuran? He is omniscient, He is omnipotent, He is omnipresent, and He is immutable. Hindi siya nagbabago. Ang kanyang kapangyarihan ay kailanman ay hindi nabawasan. Will God do this again? Yes, we have seen and witnessed and experienced these miracles over and over again sa ating simbahan. Kaya nga, mga kapatid, muli nating gamitin ang anniversary na ito, mga kapatid, para makita natin muli ang kapangyarihan ng Diyos na gumawa sa ating mga bisita at lalong-lalo na sa ating mga mananampalataya. Ang sabi ng Bible, mga kapatid, sa ating binasa, this all continued in plural form. Sabi ng Bible, this all continued with one accord. Hindi lamang sila nagpatuloy. Kasi may mga tao na nagpapatuloy, mga kapatid, pero sila'y magkabahabahagi. Parang ang ating bansa, mga kapatid, ay in disparity. Hiwa-hiwalay, fragmented, no? Iba-iba ang faction, mga kapatid. Kaya ang isang bansa, ang isang komunidad, ang isang pamilya, kapag yan ay hiwa-hiwalay, fragmented, walang mangyayari. At dito makikita natin, mga kapatid, na they all continued with one accord. One accord means they are on the same page. Ano ibig sabihin po ng one accord? They are on the same page. They have one spirit. They have the same spirit. They have the same spirit in the gospel preaching. They have the same spirit with their authorities. They are surrendered. They are submissive. They are supportive. Ito yung spirito na meron sa kanila. Kaya, mga kapatid, ginamit sila ng Panginoon mightily. At ako'y naniniwala, mga kapatid, kung itong spirit na ito, the same spirit, ay mag-pervade sa atin, nasa atin, mga kapatid, ako'y naniniwala, yung mga goals natin ay madaling ma-achieve. Amen? They have the same spirit. One accord means the same mind. Iisa ang pag-iisip. The same mind in the Lord. They do not mind high things. They do not mind material things. They have the same mind, just like the Lord Jesus Christ. For the Son of Man is come to seek and to save that which was lost. Kung ang bawat isa po sa atin, mga kapatid, ay kakargahin natin yung katulad na isip ng ating Panginoong Kristo. Amen? Ma-achieve po natin yung goal natin at magkikilos tayo bilang isa iisa para sa Panginoon. Not only the same spirit, the same mind, but they have the same enthusiasm. Enthusiasm, kasiglahan, energy that we need. Enerhiya na kailangan. At ang enerhiya na kailangan ay galing sa Diyos. Amen? Amen? Salamat, mga kapatid. Ang sabi ng Bible sa verse 8. Tingnan niyo po, verse 8. But ye shall receive power after that the Holy Ghost is come upon you, and ye shall be witnesses unto me, both in Jerusalem and in all Judea and in Samaria and unto the uttermost part of the earth. How is it possible na itong 120 na nagsimula sa 12 ay kaya na malaganapan ang buong sanlibutan? Because it is from the power of God. Energy
that comes from the Holy Spirit of God. Kaya yun ang naglagay sa kanila sa same direction at yun din ang kailangan natin. Let's go back and see if there is a pattern that exists that will point us to that right direction. Amen? Muli balikan natin yung tinatawag na one accord Christianity. Amen? I'll be speaking on the subject, one accord Christianity. One accord Christianity. Ano ba ibig sabihin ng accord? Same mind. Ano po ibig sabihin ng accord? Same mind, same spirit, same enthusiasm. Kung ang enthusiasm, kung ang isip at puso ng ating pastor ay kuhanin natin, i-catch natin, ako'y naniniwala, ang bawat isa po sa atin, mga kapatid, we will experience the power of God. Amen? Dapat walang kontrabulate. Walang kontrabulate serota strength. Dapat, mga kapatid, iisa ang lalakbayin natin. Meron tayong lalakbayin, mga kapatid. 1 month, 4 weeks. May mga bisita na dadalhin sa simbahan. May iwiwin na area para sa Panginoon. May mga pakakainin na mga bisita. May mga ihahanda, mga kapatid, na mga jeep. May mga extension classes. May mga good news classes. At may mga auditorium na ihahanda tayo at mga bahay na ihahanda po tayo, mga kapatid. We must have one accord. Let us go back to the one accord Christianity. Amen? Number one, one accord in prayer. Tingnan niyo po. One accord in prayer. Verse 14. This all continued with one accord in prayer and supplication. Basahin po natin sabay-sabay. Ready, read. This all continued with one accord in prayer and supplication. Tingnan niyo po, with the woman and Mary, the mother of Jesus, and with his brethren. Walang exemption. Lahat, mga kapatid, ay iisa unanimously, in unity sa panalangin. You see, we cannot separate prayer from power. Ang kailangan natin, mga kapatid, ay hindi kapangyarihan ng tao, hindi kapangyarihan ni numan, kundi ang kapangyarihan ng Diyos. Once again, ang kapangyarihan ng Diyos ang dapat mahayag sa bawat ama ng tahanan, sa bawat ina ng tahanan, sa bawat area, sa bawat sa West Division, sa South Division, sa North Division, sa East Division. Dapat mahayag ang kapangyarihan ng Diyos, at ang kapangyarihan ng Diyos ay available sa pamamagitan ng panalangin. Kaya po tayo merong prayer vigil. Lack of prayer result in lack of power. In verse 8, the Lord promised power to His disciples. This group of disciples was committed to prayer. Naghintay sila. Ang sabi ng Bible sa verse 7, nagtanong ang mga disipulo. Sabi ng Bible sa in verse 4, the Bible says, and being assembled together with him, commanded them that they should not depart from Jerusalem. Huwag kayong umalis sa Jerusalem. But wait for the promise of the Father, which saith he, ye have heard of me. Verse 5, but John truly baptized with water, but ye shall be baptized with the Holy Ghost not many days. When they therefore were come together, they asked of him, saying, Lord, wilt thou at this time restore again the kingdom to Israel? Akala po nila, yung kingdom pa rin ay katulad ng kay David. In verse 7, sabi ng Panginoon sa kanila, and he said unto them, it is not for you to know the times or the season which the Father hath put in His own power. Verse 8, I like this. Sabay-sabay natin basahin, ready, read. But ye shall receive power after that the Holy Ghost is come upon you, and ye shall be witnesses unto me, both in Jerusalem and in all Judea and in Samaria and unto the uttermost part of the earth. Ito po, mga kapatid,
ang kailangan ng mga committed na mga mananampalataya, kapangyarihan mula sa Diyos. We need to be committed in prayer if we want the power of God. Hindi yan basta-basta mga kapatid darating sa iyo sa pamamagitan ng iyong intelihensya, sa pamamagitan ng iyong edukasyon, sa pamamagitan ng iyong pinag-aralan, sa pamamagitan ng iyong accomplishment. Ang kapangyarihan ng Diyos ay makukuha sa pamamagitan ng pananalangin, marubdob na panalangin sa Diyos at pagmamakaawa. Alam natin mga kapatid, yung pong kasabihan, no power, no prayer, no power. Less prayer, less power. More prayer, more power. The reason why ang ating simbahan, mga kapatid, ay na-achieve ang mga spectacular, ang mga miraculous, sapagkat we are on our knees, nagmamakaawa sa Diyos, mga kapatid. Isang oras ang ginugugol natin, mga kapatid, per area, mga kapatid, at kinakatok natin ang langit na bayan para ang ating mga panalangin ay pakinggan ng Diyos. Amen? Salamat, in this side of the earth, may mga mananampalatayang mga makukulit at nagsasabi, Lord, yung aming bisita, iligtas mo. Lord, yung aming mga bisita na nangako, Lord, susunduin namin. Lord, papuntahin nyo. Napakabuti ng Panginoon, mga kapatid. Pinrove niya sa atin over and over again na kung tayo ay magiging isa sa panalangin. Lahat mananalangin. Amen? Amen. Hindi lang ang mga authorities, kundi lahat ng mga miyembro ng Christian Bible Baptist Church. And by the way, hindi lamang po tayo ang nananalangin, kundi maraming mga Kristiyano at maraming mga churches ang nananalangin para sa ating anniversary. Amen? Amen. Ba'y nakakahiya naman po sa Panginoon? Oh? Na kung ang ibang mga churches ay nananalangin at masaya sila kapag naabot natin ang ating goal, how much more ang bawat isa po sa atin. Pray for the spread of the gospel. Pray for each other and pray for others who have needs. And the greatest need of mankind, of people, is spiritual, mga kapatid. Spiritual awakenings, kaligtasan, mga kapatid. Salvation from hell's damnation. Yan ang kailangan ng tao, mga kapatid. Hindi po pera, hindi kalayaan, mga kapatid, kundi kalayaan doon sa pagkaalipin sa apoy ng impyerno. Continued corporately, church-wide prayer. Yung pong ibig sabihin, mga kapatid, ng ginawa nila. And when he had considered in Acts 12 verse 12, tingnan niyo po. Acts 12 verse 12. Acts chapter 12, verse 12. And when he had considered the thing, he came to the house of Mary, the mother of John, whose surname was Mark, where many were gathered together praying. And as Peter knocked the door of the gate, a damsel came to her named Rhoda. Nakakalungkot nga dito sa prayer meeting nila, prayer vigil nila, ay sinabihan pa si Rhoda that you are mad. No? Verse 15, and they said unto her, thou art mad. But she constantly affirmed that it was even so. Then said they, it is his angel. But Peter continued knocking, and when they had opened the door and saw him, they were astonished. Minsan nagulat pa sila. Di ba? Dapat nga hindi tayo magugulat. Amen! Tayo sa Christian Bible Baptist Church, hindi tayo magugulat na kapag ang South 1 to South 8, West 1 to West 6, East 1 to East 7, North 1 to North 7, hindi tayo magtataka na maaabot ang goal ng bawat area at ang Diyos ay magbibigay ng revival sapagkat yun ay kasagutan sa ating panalangin. We prayed with one accord. Amen. Sabay-sabay tayong nanalangin, nagmakaawa. Kaya hindi tayo nagtataka kung bakit binibless ng Panginoon ang bawat area, ang bawat pamilya, ang bawat leader ng tahanan,
ang ating community, mga kapatid, sapagat may simbahang nananalangin, nagmamakaawa sa Diyos. At and this is prayer meeting, mga kapatid, nagmamakaawa tayo na ibuhos ng Diyos ang pagpapala mula sa langit. And God gave us more than 100 first-time visitors tonight. At yung burden ng ating pastor, mga kapatid, na yung ginawa niya nung nagsisimula ang gawain ng Panginoon ay muli niyang rekindle at ang mga Bible student, mga kapatid. Amen? 9 hours soul winning a day. Woo! Oh, that's a revival. That's the power from God, mga kapatid. Amen? Number 2, mga kapatid, one accord Christianity, one accord in prayer. Number 2, one accord in place. Sa isang lugar. They were together. In chapter 2, Acts chapter 2, verse 1. Look at your Bible, please. Acts chapter 2, verse 1. The Bible says, and when the day of Pentecost was fully come, they were all with one accord in one place. Isa pa lang po, mga kapatid, ang sasakyan po nun, Honda. Honda Accord. Wala pa hong Toyota. Wala pang Nissan, wala pang Mitsubishi, wala pang Tesla. Honda lang. And when the day of Pentecost was fully come, they were all with one accord in one place, in one accord in prayer, but also in location. Hindi sila nainip, hindi sila nanawa, hindi sila naumay sa isang lugar sa paghihintay sa kapangyarihan mula sa Diyos. Maraming mga Kristiyano sila ay naiinip. Naiinip sa isang lugar at naghahanap ng ibang lugar. You see? Kaya nga si Tomas, mga kapatid, si Tomas, tingnan nyo, na-miss niya. Hindi siya umaaten ng Sunday evening service. Nandun ang Panginoon. He missed seeing the resurrected Lord Jesus Christ. Tandaan po natin, mga kapatid, sa New Testament, napakahalaga, binigyan ng diin, in-emphasize ng Bible na tayo ay dapat magkatipon sama-sama. In Hebrews chapter 10, verse 25, look at your Bible. There is a warning against those that forsake the assembling. Itong utos ng Panginoon, mga kapatid. Hebrews chapter 10, verse 25. Bakit tayo nagkakatipon? Maaari nagtatanong ang mga marami, bakit kayo lagi nandyan? Bakit Wednesday nandyan kayo? Bakit Thursday may soul winning kayo? Bakit Friday may discipleship kayo? Bakit Saturday meron kayong frontliners meeting at may mga meetings pa kayo? And Sunday whole day, bakit nandyan kayo? Sapagkat iyan ay sinabi ng Panginoon, iyan ay utos ng Panginoon, at ang isang Kristiyano na masunurin, gagawin niya ang utos ng Panginoon. Bakit ang mga Pilipino parating kanin sa umaga, kanin sa almusal, kanin sa tanghalian, at kanin sa gabi? Meron ba nakalagay sa Bible? Only rice? Pero bakit tayo kain ng rice? Tapos may mga Kristiyano nagtatanong, ang prayer meeting ba nasa Bible? Sabi ng Bible, and daily in the temple and in every house, they cease not to teach and preach Jesus Christ. Amen? In verse 25, sabay-sabay natin basahin, ready, read, not forsaking the assembling of ourselves together as the manner of some is, but exhorting one another, and so much the more as ye see the day approaching.
Alam niyo po ba mga kapatid kung sino ang lugi? Yung mga hindi uma-attend ng prayer meeting, yung hindi sumasama sa soul winning, yung hindi sumasama sa discipleship mga kapatid. Yun po yung mga Kristiyano na lugi, sapagkat pag dumating ang Panginoon at nagbigay ng benediction at nagbigay ng kapangyarihan, hindi nila masasagap ang kapangyarihan ng Diyos. Pag ang dyablo ang nagpaulan ng kamalasan, dun sila lalabas at sagap lahat nila. Tayong mga anak ng Diyos, dapat mga kapatid, we must not forsake the assembling. Amen? Amen. God's blessing upon His people. Tingnan niyo po, they were all with one accord in one place. Then the power of God fell upon them. Mga kapatid, ang kailangan natin ay kapangyarihan ng Diyos. Marami po sa atin dito pagod, marami sa atin dito mga kapatid, hindi kayo magkanda-ugaga sa maraming mga gastusin at marami pong mga aalalahanin. Pero kahit kayo ay kahit gayon pa man, kayo ay nagpunta dito, ang iba ay sabihin na natin mga kapatid, gumapang. So to speak, parang gumapang ka lang. Ibig sabihin talagang nakipagbuno ka. Linabanan mo ang iyong yung old sinful Adamic nature mo. Pero nagbuhos ang Panginoon ng pagpapala ng revival, na revive ka. Yung mga Kristiyano na nagdadalawang isip, aatin ba ako o hindi na kaya, ito na lang gagawin ko, mag-overtime na lang ako. Sila po ang mga lugi sapagkat pag ang Diyos ay nagbigay ng pagpapala, hindi po nila makukuha. Sabi nga ng ating pastor, humihingi sila ng panalangin pero sila ay wala po dito. You see, ang simbahan po is not made of bricks. It is not made of cement. It is not made of wood. Ang simbahan po ay mga kapulungan ng mga taong tumanggap kay Kristo, iniligtas ng kanyang mahal na dugo at nagkakatipon, taglay-taglay ang letra at espiritu ng dakilang tagubilin na humayo mangaral ng salita ng Diyos. Amen? At meron siyang pangako. And lo, I am with you always, even unto the end of the world. Amen. Kaya nga po tayo nagkakatipon dito. Nagkakatipon tayo dito para hintayin ang kapangyarihan na galing sa Diyos. Sapagkat yun lamang ang kasagutan sa ating problema. Yun lang ang kasagutan sa leadership ng tahanan. Yun lang ang kasagutan sa pagsuporta o administer ng tatay at nanay sa pamilya. At ang bawat isa ng mga miyembro, yun lang ang tanging paraan para makapag-minister tayo. Not by might, nor by power, but by my Spirit, saith the Lord. Amen? Number 3. Number 1, ano po number 1? One accord in prayer. Number 2, one accord in place. Number 3, one accord in priority. Acts chapter 4 verse 32. Acts chapter 4 verse 32. Dapat makita po natin iisa ang ating prioridad. Acts 4 verse 32, the Bible says, sabay-sabay natin basahin, ready, read, and the multitude of them that believed were of one heart and of one soul. Neither said any of them that aught of the things which he possessed was his own, but they had all things common. Hindi nila sinabing akin ito, pagmamay-ari namin ito, resort ko ito, sasakyan ko ito, gamit ko ito, buhay ko ito. Hindi nila sinabi yun, mga kapatid. Bagkos, mga kapatid. Sabi ng Bible sa verse 32, which he possessed was his own, but they had all things common. Consider the value of individual contribution. Makikita natin dito mga kapatid, may mga individual na nag-contribute. From this passage, it is clear that this early church cared for each other.
Salamat mga kapatid, hindi lang natin iniisip ang ating sarili. Pwede tayong maging makasarili, sabi ng ating pastor. Pwede siya maging makasarili, wag nang isipin ang susunod na henerasyon mga kapatid. Pero tandaan po natin, haharap tayo sa hukuman ng Diyos at kawawa ang mga tao na wala pa kay Kristo at ang mga lugar na wala pang gawain ng Panginoon, katulad ng Christian Bible Baptist Church. It wasn't every man for himself. They understood the acrostic J-O-Y. I've got joy down in my heart. J-O-Y, down in my heart. Deep, deep and down in my heart. J-O-Y, it's Jesus, others, and you. Last na ang iyong sarili, last na ang aking sarili. Uunahin natin ang Panginoong Yesus, and then others, itong ating mga bisita. Maraming mga simbahan, sinasabi ng ating pastor, pag nag-a-anniversary sila, iniimbitahan po yung mga fellowshipping churches, no problem with that. Pero ang pinaka-the best, mga kapatid, na ginawa ng ating simbahan for 47 years ay nag-akay ng kaluluwa sapagkat ang pinakamagandang regalo para sa Diyos, ito'y birthday ng simbahan, mga kapatid. Simbahan ng Panginoon, ang pinaka-the best na regalo ay kaluluwa ng tao. For the Son of Man is come to seek and to save that which was lost. Ginagawa natin yung very reason why Christ established the church. Christ didn't establish the church for socialization. Christ established the church not for political arena, mga kapatid, but for the gospel of the Lord Jesus Christ. Amen? One accord in priority. Sabi ng Bible, mga kapatid, sa Ecclesiastes 4 verse 9, two are better than one. Two are better than one. Salamat sa bawat area members na nagko-contribute, nagpapagamit sa Panginoon. Pinapagamit nyo ang inyong sasakyan, pinapagamit nyo ang inyong bahay, pinapagamit nyo ang inyong bulsa para sa Panginoon. Anyway, lahat yan ay sa Diyos. God bless our heart. To God be the glory. Sapagkat mga kapatid, ginagampanan natin ito for the glory of God. We need each other. We are not geared to go it alone in this life or in the ministry. Sabi ng ating pastor, sabi niya, hindi ko kaya ito mag-isa. Salamat sa mga usher, salamat sa mga drivers, salamat sa registration team, salamat sa area captain, salamat sa kitchen crew, salamat sa mga Bible student, salamat sa mga Sunday school teachers, sa young people and adult and children's department. Salamat po mga kapatid sa mga miyembro, mga kapatid, kapag lahat tayo ay nagiging isa, mga kapatid, on that priority. Ako'y naniniwala. Amen. Yung 10,000, yung 20,000, yung 40,000, madaling maabot. Meron po ba akong kausap? Naabot nga natin, mga kapatid, yung 160,000 plus na naging bisita po natin dito sa loob and off-site evangelism. Ginawa ng Panginoon. Bakit? Kasi one accord Christianity. Iisa ang puso. Iisa ang isip. Iisa, mga kapatid, ang Espiritu. Lastly, one accord in purpose. In 1 Corinthians 1 verse 10, 1 Corinthians 1 verse 10, buksan po natin, mga kapatid. 1 Corinthians chapter 1 verse 10, sabay-sabay natin basahin. 1 verse 10, ready, read. Now I beseech you, brethren, by the name of our Lord Jesus Christ, that ye all speak the same thing, and that there be no division among you, but that ye be perfectly joined together in the same mind and in the same judgment. While there is diversity of individuals, there should be unity of purpose. Wala pong kambal na parehas. Even Siamese twins. Hindi magkaparehas.
May kausap po ba ako? Pero kahit diversified tayo, dapat iisa ang ating purpose. Hindi para sa ating sarili. Hindi sa sarili nating motibo. O meron tayong gustong mangyari sa ating sarili, sa ating business. No! We should say the same thing. Kuya, tahimik muna. Dito muna makinig. Dito muna tumingin sa gwapo. Huwag muna sa kapwa nyo gwapo. Okay? Thank you. We should say the same thing. We should have the same judgment. This requires that we have the same vision. Kaya nga dapat hilingin natin sa Panginoon. Babalik ulit tayo, mga kapatid, doon sa number 1. Prayer. Lord, baguhin niyo po ang aking isip. Alisin niyo po ang kapalaluan. Alisin niyo po yung mga maling akala ko. Lord, bigyan mo ko ng iisang vision. Makikinig ako sa pulpito, makikinig ako kay Pastor Ed, makikinig ako sa aming area leader, at ako'y magpapasakop at mababalikan ko yung one accord Christianity na sinabi ng Bible sa Acts chapter 1 verse 12 to 14 and see what God can do in my life. What is your vision? What is our vision sa CBBC? Mga kapatid, tandaan po natin, this is not just a retreat facility. This is a training ground for the army of God. Ito'y lugar na kung saan ititrain para sa gawain ng Panginoon. Sundalo ng ating Panginoong Jesucristo. Amen? Amen? We are limited by what we see. But let us behold the example and pattern by our beloved pastor. Kaya pinakikita niya po sa atin, mga kapatid. Limitado ang ating nakikita, pero pinakikita niya po sa atin, mga kapatid, katulad ng ginawa po, mga kapatid, ni Elisha at yung kanyang servant. Tingnan niyo po, mga kapatid, I will end with this. 2 Kings chapter 6. Sana, mga kapatid, makita po natin ito. Katulad ng panalangin ni Elisha na makita ng servant niya na mas marami ang kakampi kaysa kaaway. In 2 Kings chapter 6 verse 15 to 17, basahin po natin verse 15. The Bible says, 2 Kings chapter 6 verse 15. Sabay-sabay natin basahin, ready, read. And when the servant of the man of God was risen early and gone forth, behold, an host compassed the city both with horses and chariots. And his servant said unto him, Alas, my master, how shall we do? Ano mangyayari sa atin? Verse 16, and he answered, Fear not, for they that be with us are more than they that be with them. And Elisha prayed and said, Lord, I pray thee, open his eyes that he may see. And the Lord opened the eyes of the young man, and he saw, and behold, the mountain was full of horses and chariots of fire round about Elisha. Mas marami tayong kakampi, mas marami tayong, mga kapatid, na magagawa kapag tayo titingin sa Diyos, at doon sa langit na bayan there is a reinforcement. Yes, you may be limited, but God is unlimited. There is a God in heaven that is unlimited. Ginawa niya, mga kapatid, in our 46 years, gagawin niya muli in 47 years. And you will behold it. And you will be amazed. At sasabihin mo, what a miraculous, what a spectacular. Dakilang Diyos, salamat po sa inyong salita. I have done my best. Please work in the heart of your people. Bring back again, O God, that one accord Christianity na nasa Acts, na lahat ng mga Kristiyano ay iisa. Iisa sa panalangin. Iisang lugar. Iisang priority at iisang purpose na makita namin ang inyong kaluwalhatian. Salamat po. Bless you po ang invitation. In Jesus' name I pray. Amen.